Kilala ang mga Pinoy na mahilig magluto at mahilig din sa pagkain, mahilig din mag-explore sa paggawa ng pagkain. Kaya kahit na anong parte ng hayop ay ginagawa ding pagkain, hindi pa huhuli dyan ang mga lamang loob at maging ang dugo ng hayop. Kilala ang mga Pinoy sa pagkain ng dugo, na tinatawag na dinuguan at ang dugo na inihaw na tinatawag na Betamax. Subalit, mayroon din namang mga Pinoy na hindi kumakain ng dugo, katulad ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Bakit hindi kumakain ng dugo ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Ito ang tatalakayin natin sa videong ito, pero bago magpatuloy sa panonood, huwag kalikutang mag-subscribe sa channel na ito. Bakit nga ba ang INC ay hindi kumakain ng dugo? Kung tatanungin natin sila, ito ay dahil sumusunod sila sa utos ng Diyos na nasa Biblia. Yan ang dahilan kung bakit hindi sila kumakain ng dugo o ginagawang pagkain ng dugo. Maraming palusot na walang sense at mali-mali ang inimbento ng mga tumutuligsa sa iglesia para lang kontrahin ang mga miyembro sa pagkain ng isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Hindi na ito nakakapagtaka. Kung maaalala nyo, meron ding ipinagbawal ang Diyos na kainin ng tao. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama, huwag na huwag mong kakainin ang bungang yun, sapagkat sa araw na kainin mo yun ay mamamatay ka. Genesis Kapitulo 2 versikulo 15 hanggang 17. Pero ano ang sinabi ng ahas? Ngunit sinabi ng ahas, hindi totoo yan, hindi kayo mamamatay, sinabi lang yan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon ay makakaunawa kayo, kayo'y magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Genesis Kapitulo 3 versikulo 4 hanggang 5. Ganyan na ganyan din ang sinasabi ng mga huwad na tagapangaral. Sabi nila, hindi naman ipinagbabawal ang pagkain ng dugo. Kesyo sa Old Testament lang utos yun. Kesyo sabi sa Biblia, hindi dapat hatulan ang isang tao dahil sa kinain o ininom nito at marami pang iba, katulad sila ng ahas. Dahil sa ahas na yun ay nahulog sa tukso at sumpa ng Diyos si Eva at si Adan. Sana ay huwag mangyari sa atin ito. Pero totoo ba talaga at bakit nga ba ipinagbabawal ang pagkain ng dugo? Ang dugo ay buhay at pantubos ng buhay. Ngunit huwag ninyong kakainin ang dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Ang sangkap ng buhay ay hindi dapat kainin. Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 23 BMDB. Lamang ay pagtibayin mong hindi mo kakanin ang dugo, sapagkat ang dugo ay siyang buhay. At huwag mong kakanin ng buhay na kasama ng laman. Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 23. Yan pala ang dahilan kung bakit hindi natin dapat kainin ang dugo, dahil ito ay siyang buhay, ito rin ay pantubos ng buhay. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Levitico Kapitulo 17 versikulo 11. Ito ang makakapagtubos sa atin sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung ang dugo ng mga kambing at toro, at ang abo ng damalagang baka ang iwiniwisek sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminas ayon sa kautusan, higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo, sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isipan sa mga gawaing walang kabuluhan upang tayo'y makapaglingkod sa Diyos na buhay. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 13 hanggang 14. Kung hindi dahil sa dugo ay walang kapatawaran ang kasalanan. Ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo, at walang kapatawaran ng kasalanan kung hindi sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo. Hebreo Kapitulo 9 versikulo 22. Meron naman palang mga dahilan at ipinakita din sa atin ang halaga at gamit ng dugo. Hindi pala ito ginawa para maging pagkain natin. Ang pagbabawal sa pagkain nito itanong natin sa Biblia, pwede bang kainin ang dugo? Ngunit ang lamang may buhay, na siya niyang dugo, ay huwag ninyong kakanin. Genesis Kapitulo 9 versikulo 4. Huwag daw kainin ang dugo, ang sabi pa sa isang verse. Hindi lang huwag, kundi huwag na huwag. Huwag na huwag ninyong kakainin ang dugo, sa halip ay patuluin ito sa lupa. Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 24. Yan maliwanag mga kaibigan, huwag na huwag daw ninyong kakainin ang dugo, sa halip daw ay patuluin ito sa lupa.
ganito rin ang sinasabi sa Levitico Kapitulo 17 versikulo 13, kung ang sinuman daw ay hamuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. At kapag ang sinuman sa inyo, maging Israelita o dayuhan ay hamuli ng hayop o ibong makakain, dapat niyang itapon ang dugo niyon at tabunan ng lupa. Ang sasapitin ng sinumang sumunod at sumuwi sa kautosang ito. Ano ang sinasabi sa Biblia sa sasapitin ng lalabag dito? Ang sinumang kumain ng dugo ay kapupuutan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Levitico Kapitulo 17 versikulo 10. Sapagkat ang buhay ng bawat hayop ay nasa dugo, kaya huwag kayong kakain ng dugo. Ang sinumang lumabag dito ay ititiwalag sa sambayanan. Levitico Kapitulo 17 versikulo 14. Kapupuutan at ititiwalag pala ng Diyos sa sambayanan ang sinumang kumain ng dugo, pero kung hindi tayo kakain ng dugo, ano ang sasapitin naman natin? Huwag ninyong kakainin yon, magiging maganda ang buhay ninyo at ng inyong mga anak kung gagawin ninyo ang naaayon sa kagustuhan ni Yahweh. Deuteronomio Kapitulo 12 versikulo 25. Magiging maganda pala ang buhay natin at ng ating mga anak kung gagawin natin ang kagustuhan ng Diyos. Totoo bang sa Old Testament lang ito ipinag-uutos? Tanungin natin si New Testament, meron bang nakasulat na ipinagbabawal pa rin hanggang sa Christian era ang pagkain ng dugo? Sabi ni Pablo, apostol ni Kristo, huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti, at huwag makikiapit. Gawa Kapitulo 21 versikulo 25. Sabi ni Santiago, apostol ni Kristo, sa halip, sulatan natin sila at sabihang huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag makikiapit, huwag kakain ng hayop na binigti, at huwag kakain ng dugo. Gawa Kapitulo 15 versikulo 20. Sabi ng mga apostol at pinuno ng iglesia, ipinadala nila sa kanila ang sulat na ganito ang nilalaman, kaming mga apostol at pinuno ng iglesia ay bumabati sa mga mananampalatayang hentil sa Antioquia, sa Syria at sa Cilicia, huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti, huwag kayong makikiapit, layuan ninyo ang mga yan at mapapabuti kayo. Paulem, Gawa Kapitulo 15 versikulo 23 at 20. Mismong mga apostol at mga pinuno sa iglesia ang nagsasabi na huwag kayong kakain ng dugo, para mapabuti kayo. Sasabihin naman ng ilang pilosopo, bakit pagkain lang ng dugo ang ipinagbabawal nyo? Ayan meron pang ibang ipinagbabawal. Totoo bang okay na, pwede nang kumain ng dugo? Yan ang sabi ng mga katulad ng ahas, sa pagnanais nilang tuksuhin ang mga tao sa pagkain na ipinagbabawal ng Diyos, naghanap sila ng mga verses sa Biblia kung saan, di umano ay pwede na ang pagkain ng dugo. Ano-ano ba itong verses na ito na nilikot ang pagpapakahulugan? Sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng Sabbath. Colosas Kapitulo 2 versikulo 16. Huwag nga kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala, sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya, hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nag-abala sa kanila. Hebreo Kapitulo 13 versikulo 9. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao, kundi ang lumalabas sa bibig, ito ang nakakahawa sa tao. Mateo Kapitulo 15 versikulo 11. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Roma Kapitulo 14 versikulo 17. Huwag mong sirain ang gawa ng Diyos dahil sa pagkain. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay malilinas, gayunman ay masama sa tao ang kumakain ng laban sa kanyang budi. Roma Kapitulo 14 versikulo 20. Ngunit ang nag-aalinlangan ay hinahatulan kung kumakain, sapagkat hindi siya kumakain sa pananampalataya, at ang anumang hindi sa pananampalataya ay kasalanan. Roma Kapitulo 14 versikulo 23. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. Ay Korinto 10:25. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pamaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budi. Ay Korinto 27 minuto pasado 10. Ito daw ang mga Bible verses kung saan sinasabing pwede na,
okay na kumain ng dugo, hindi na daw ipinagbabawal kumain ng dugo. Mga tanong, saan binanggit sa mga talata na nagsasabi na okay na, pwede na ang pagkain ng dugo? Saan binanggit sa mga talata na kasama ang dugo sa mga pwede nang kainin o inumin? Ang purpose ba ng dugo ay upang maging pagkain o inumin? Kung ang sinasabi man sa mga verses na ito ay hindi tayo hinahatulan sa ating kinakain, ito ay tumutukoy hindi sa pagkain ng dugo kundi sa mga pagkaing ipinagbawal ng Diyos noon una tulad ng nakasulat sa Levitico Kapitulo 11 versikulo 1 hanggang 47, ito ang mga pagkaing marumi. Pero sabi sa Kolosas Kapitulo 1 versikulo 16, ang mga ito'y pupwede ng kainin. Kaya't huwag na kayong magpapasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Dahil nilinis na ito ng Diyos, ayon sa nangyari kay Apostol Pedro. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin, bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain, ngunit habang naghihintay siyang may handa ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok, naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang, at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, "Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain." Ngunit sumagot si Pedro, "Hindi ko po magagawa yan, Panginoon, kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi." Muli niyang narinig ang tinig, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." Gawa Kapitulo 10 versikulo 9 hanggang 15 nag-alinlangan si Apostol Pedro na kumain dahil alam niyang ang mga ito'y marumi, pero sinabi, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." Yan ang makakapagpatunay na pwede nang kainin ang dating tinaguriang mga pagkain, marumi. Ang mga iglesia ni Kristo ay hindi pinagbabawalang kumain ng mga pagkain basta't huwag lang ang mga bagay na ipinagbabawal pa rin hanggang sa kasalukuyan tulad ng dugo, mga hayop na binigti at mga pagkaing inialay sa mga Diyos-Diyosan. Sabi rin sa Roma Kapitulo 14 versikulo 20, "Huwag ninyong sirain ang gawain ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Lahat ng pagkain ay malinis at maaaring kainin, ngunit hindi mabuti na magkakasala ang iba dahil sa iyong kinakain." Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin, walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito." Iniwan ni Jesus ang mga tao, at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga, "Hanggang ngayon ba ay hindi pa rin ninyo ako maunawaan?" tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi ang anumang mula sa labas ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya, sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Marcos Kapitulo 7 versikulo 14 hanggang 19. Ang tanong muli, ang dugo ba ay pagkain? Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Genesis Kapitulo 9 versikulo 4. Huwag daw kakainin ng karneng hindi inalisan ng dugo. Kung isa ring pagkain ng dugo, bakit kailangan pa itong ipaalis? Kung isa rin itong pagkain, bakit hanggang sa Christian era ipinagbabawal itong kainin? Kapag ba kaya mong kainin, may tuturing na pagkain na agad. Ngayon, malinaw na ang dahilan kung bakit hindi kumakain ng dugo o pagkain may halong dugo ang INC. Ito ay dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia.